kaibigan, kapatid sa media, dapat kumpletuhin ko pala. Kapatid, kapuso, kaibigan, Kapamilya. kapamilya. Magandang umaga sa inyo lahat. Kasama ko dito ang ating former press secretary at publisher ng Manila Bulletin. Nandito tayo ngayon sa kapihan sa Manila Prince. At tayo ay on live stream. Pag-uusapan natin muli ang napakahalagang paksa, ang Pax Silica. Sapagkat ito ay mainit na paksa, pinag-uusapan. Hanggang ngayon, ano ba talagang kabutihan o maaring kasamaan na maidudulot na nito? Kaya kinakailangan pahayag natin sa sambayanan kung ano-ano ba ang issue tungkol dito. Mayroong 1,600 hectares na dinidevelop o i-develop sa New Clark City at ito ay sinasabing makakatulong na malaki para sa kaunlaran ng ating bansa, makabibigay na maraming trabaho at iba pang benepisyo, hindi ko na lang babanggitin. At para magbigay ng kanilang kuro-kuro at mga opinion tungkol dito, ay inanyayahan natin para parehas ang usapan. Noong nakaraan ay naging bisita natin dito ang kinatawan ng negosyo at ng pamahalaan. Pinag-usapan ang Pax Silica at anong kabutihan may tudulot nito sa ating bansa. Pero ngayon ay papakinggan natin ang hindi naman tumututol, kung hindi nagbibigay ng mga paalala kung ano ba dapat ang gawing industrialisasyon sa ating bansa. At hindi ko na gaanong itatagal pa ang aking pangunang pananalita. Mapalad tayo na kapiling natin si Ginoong Jose Enrique Africa or Sani Africa. Binubuo ko lang para for the first time may marinig ang buong pangalan ni Sani. Naging bisita na rin natin siya sa kapihan sa Manila Hotel noong nakaraang taon. Siya ang Executive Director ng Ibon Foundation, an independent NGO providing research, information, and education services to people's movements in the Philippines and abroad since 1978. Bagamat batang-bata pa, but siya ay may mga masteral courses in philosophy and economics, development studies, and upper second class an honor student from the London School of Economics and Political Science. Naglingkod din siya sa ating NEDA. Naging staff din ng National Economic Development Authority na iba na ngayon ang pangalan, napakahirap. Dev. Napakahirap sabihin. At kasama rin natin si Ian, Aragosa, Gen Z na Gen Z ito. Pero siya ang tagapangulo or the head of the Consumers Computers Professionals Union. Nang layunin ay talagang gamitin ang teknolohiya para sa sambayanang Pilipino. Si Ian Aragosa. So, welcome sa kay Sani at saka kay Ian. Isang mainit na talakayan ito. I'm sure maririnig natin ang kanilang punto de vista tungkol dito sa Pax Silica. Isa na natin, sa darating na Nobyembre ay nakatakdang lagdaan na ang formal na kasunduan hinggil dito sa Pax Silica. Ano ang maaari nating maibigay na mga inputs o suhestyon para ito ay mas maging makabayan, makabansa at para sa pangmatagalang kapakanan ng mga Pilipino at ng ating bansa? Matanong natin si Tokayo Sani at si Ian. Between now and November, ano kaya ang dapat nating iparating sa publiko at sa madla by way of an expanded view of Pax Silica that
takes into account what the ardent proponents have so far neglected to highlight? May lang muna, no? Tapos papalawigin na mamaya. Sa amin po, ang pinakamalaking usapin sa PAC Silica, yun nabanggit na eh. Kailangan makabayan siya, kailangan nasa pangmatagalang pag-unlad ng Pilipinas. Yung pinakamalaking problema ngayon, dun sa napakakitid ng pag-isip ng gobyerno, ipinagpapalagay niya na porke may dayuhan dito, na abante yung teknolohiyang ginagamit, ay pag-industrialize na natin. So, dalawa lang punto namin dyan to get things going. Una, napakahaba ng kasaysayan ng Pilipinas sa may mga abante teknolohiya dito sa mga export zones natin, kabilang Intel halimbawa o Texas Instruments. Dekada nandito yan, pero wala pa rin tayong domestic semiconductor industry. Sa amin, mahalagang punto yan kasi meron tayong kasaysayan ng pagpapapasok ng abanting manufacturing dito. At ang kasaysayan na yan ay nakikinabang sila na hindi pinapaunlad yung Pilipinas. Yung manufacturing natin, pinakamaliit na bahagi ng ekonomiya sa 8 dekada. Yung mga semiconductors dito, 90-95% by value sa top 1,000 corporations na semiconductor firms ay mga dayuhan. So point number 1 namin yan, wala pang tsorya-tsorya, tignan yung kasaysayan natin, may leksyon na hindi porke may abanting teknolohiya ang isang dayuhang pabrika dito ay uunlad tayo. Yung ikalawang punto sa amin, pinakamahalaga, kung ano man ang lalamanin ng framework agreement na yan sa Nobyembre, kung wala yung pagbibigay diin sa pagpapaunlad ng Pilipinong negosyo dun sa semiconductors, mauulit lamang yung hindi magandang kasaysayan na yan. At sa amin, yan ang palagi natin iwasto sa sinasabi ng gobyerno. Kung sinasabi nila, we will develop because merong foreign investor dito, kung sabihin nila, we will benefit from advanced foreign technologies, kung hindi Pilipino ang gumagawa ng mga produkto na yan, kung hindi Pilipino ang gumagawa ng mga input sa produkto na yan, kung hindi Pilipino ang gumagawa ng mga makina na gumagawa ng produkto at inputs na yan, kung hindi Pilipino ang nagmamayari ng teknolohiya, inuutulang tayo. So sa amin, kailangan kumawala ang gobyerno sa pag-iisip na porke may dayuhan dito ay nakikinabang tayo. So sa amin, mapapansin nyo, lahat ng propaganda ng gobyerno, una-una hindi kami naniniwala. Yung mga numerong binabato ng BCDA ng gobyerno, tanong natin sa nagmula yun. Hindi nga nila alam kung sinong negosyating pupunta dito. Hindi nga nila masabi kung may AI data center ba talaga o wala. Hindi man sa New Clark City o sa ibang bahagi pa ng bansa. Hindi nga nila masabi kung sino pupunta yung negosyante dito, tapos bobolahin tayo, 1 milyon trabahong ililikha. Kalokohan yon. Bakit? Alam nyo ba, yung average paglikha ng trabaho sa buong ekonomiya mula 1986, 700,000 lamang. At sinasabi nila with PAC Silica, 1 million jobs sa malilikha, direct and indirect. Imposible yon. Kung sinasabi nila, daang-daang bilyong dolyar ang papasok na ang magmumulang exports dito. At sabihin nila, tens of billions of dollars ang papasok na foreign investment dito. Anong tinutungtungan ng datos na yon? So sa amin, red flag na yon na wala sila mismong alam kung ano yung itsura ng PAC Silica. Ipapangako nila ang ganong klase ng mga numero na walang batayan. Kaya medyo kami nagdududa. Pero main point talaga namin, kung hindi ito tumutulong maglikha ng Pilipinong industriya, hindi ito dapat ikatuwa kasi mauulit lamang yung habang kasaysayan, pupuntang dayuhan dito, makikinabang sa likas yaman natin, makikinabang sa lakas paggawa natin, makikinabang sa strategic location natin dito sa rehiyon, pero wala naman pakinabang yung pambansang ekonomiya. Okay, ikaw naman Ian, ano ang pananaw ng mga kabataan hinggil dito? Siguro idadagdag ko lang sa sinabi ni Sonny. No? Napakahaba na nga ng kasaysayan natin in chips exporting. So hindi naman bago ang Pilipinas dito. May na-mention na siyang Intel, Texas Instruments. Siguro mga 5 dekada, mas matagal na kaysa sa akin, no? Chips exporting, chips export sa Pilipinas. And nasabi nga na, nakita natin na hindi ito nagkaroon ng permanent, long-standing improvements, no, to how Filipinos operate. So, ayun nga, ang PAC Silica, pinapangako niya na
tataas ang Pilipinas sa value chain. Kasi from the rare earth minerals, di ba, eventually ipaprocess mo siya into refined ore, into chips, into wafers, etc. So a lot of the value added talaga is in the R&D aspect, no, in what the scientists and technologists can add to the value of those rare earth minerals. Critical aspect na never na involve ang Pilipinas. So in the past 5 decades, na limit na tayo sa assembly, sa testing, sa packaging, na barely anything ina-add ng ng mga Pilipino, no? So that means na walang value na nakakapture yung mga Pilipino. So dun sa pabago-bago yung value, $200 billion, $300 billion promised over 30 years. Yun yung gross export revenue. I guess the question now is, how much of that stays with the Filipinos? Because in 2024, of the around 30 semiconductor firms in the Philippines, 31 of those were foreign. Tapos more than 90% of their value was captured by those foreign firms. So if uulitin lang natin yung same pattern na meron tayo for the past 5 decades, and then i-implement lang natin on a much larger scale now with the Pax Silica initiative, we're not expecting any new results, di ba? Parang we expect the exact same stagnation na nangyayari sa mga Pilipino. So, I guess to summarize na yung mga sinabi, wala tayong ownership of the technology. If wala tayong critical stake, no? Wala kasi tayong ganong klaseng commitment pa na nakuha na may Filipino stake, Filipino ownership in any of the technologies na papasok sa Pilipinas, and in turn, na mademanda natin na may transfer of technology. I think that's the term that's always being tossed around. No? Transfer of technology so that we have long-lasting improvements to the Filipino economy. Ano ang mga dapat mangyari para yung mga computer professionals na kabataan katulad ninyo ay magkaroon ng pagkakataon na lumahok sa mas konkretong paraan? May nakikita ba kayong mga concrete measures that the government can take between now and November at sa kinabukasan para mabago yung tila hindi maayos na direksyon na kanilang tinatahak ngayon? I think sa isip ko right now, well, November kasi it's a very short time frame, di ba? I feel like we have to assert na need natin ng certainty with a lot of the questions. Because a lot of the numbers, how much exports, how many jobs, etc., hindi pa sila naglalabas ng konkretong paper, naglalabas ng konkretong justifications kung saan nagagaling yung mga numero nila. Obviously, itong Pax Silica initiative, no, it can sound very appealing to computer professionals, no, people who work in tech, engineers, etc., pero need natin ng kasiguraduhan. Totoo ba yung pinromise na lang 100 to 200,000 jobs? Kasi if you look at the industries na linilista nila, rare earth mineral processing, AI data centers, most of those, hindi naman sila malaki mag-employ ng direct or indirect jobs, no? Hindi natin ina-expect na abot ng let's say best case 200,000 AI engineers in the Philippines, no? That doesn't seem likely, no, with the numbers that they're giving out. And I think especially doon, I guess going to concrete actions, I think we'd like commitment sana. Kasi obviously, we've discussed this kanina, a lot of the scientists, engineers in the Philippines, kinakailangan pa nila lumabas ng bansa para lang makapagtapos ng pag-aaral nila, hindi nila nahanap yung opportunities dito sa Pilipinas, even magtrabaho, di ba? So gusto natin na merong direct na commitment to upskilling, to training our own Filipino engineers, our own Filipino scientists, at magamit sila sa mga Pilipinong industriya. No? Tumbukin natin itong issue ng industrialisasyon. Okay. Ang kanais-nais or ideal na industrialisasyon or pagtatayo ng mga maraming pagawaan, ideally, dapat ang Pilipino ang nangunguna dito. Wala namang bawal. Wala namang pinagbabawal ang batas ng Pilipino ay mamuno at siyang maging
mag-lead ng industrialisasyon sa ating bansa. Pero nag-aakit tayo ng mga foreign investors. Bakit? Parang kulang Pilipino na industrialist gustong basain ang kamay. Gamitin ang kamay sa larangan ng industrialisasyon. Karamihan ng ating mga namumuhunang Pilipino ay nasa real estate, At services. nasa Services. banking, finance, nasa mga services. Madalang kung meron man ang pumupunta sa manufacturing. Sa isang madaling kadahilanan, mas madali ang pagpapalago ng yaman doon sa banking, real estate, etc. Manufacturing takes sometimes and the risks are higher. So sino may kasalanan dito? At anong dapat gawin upang sa ganun, ma-achieve yung sinasabi ninyo na dapat it's a Filipino-led industrialization. Can you address that issue? Tumbukin natin yung issue yun. Actually, Attorney Lee, natumbok niyo yung punto eh. Sa ngayon, ang pangunahing hadlang sa pag-unlad ng Pilipinong industriya, ibig sabihin Filipino manufacturers, ay yung napakakitid na pag-iisip ng gobyerno. Yung negosyante. Yung negosyante, mag-i-invest kung saan siya may kita. Kung wala siyang kita sa pag-i-invest sa manufacturing, mag-i-import na lang siya o mag-real estate na lang siya o nandun siya sa mga utilities, tubig, kuryente, iba pa. Pero yun ang susing punto eh. Pinag-usapan natin kanina over breakfast, yung taxi ng Vietnam, VinFast. Vietnamese company yan. Yung VinFast, 2015 or 2016 lamang yan itinayo. Di ba? So, in a decade, from nothing, umabot na sa Pilipinas yung electric vehicles ng VinFast. Bakit? May Vietnamese na negosyante na pumasok dyan. Bakit siya pumasok dyan? Simply because, mula't simula, buong suporta ng Vietnamese government sa VinFast. Kung wala yung pagbibigay ng suporta ng Vietnamese government sa VinFast, ang maalala ko dyan, sa umpisa lang unang mga taon ng VinFast, mga $1.5 to $2 billion ang binigay ng suporta ng Vietnamese government sa VinFast, exactly because nga, risky pumasok sa electric vehicles na umaarangkada na yung China at umaarangkada na yung Tesla. So para makapag-compete yung maliliit na Vietnamese electric vehicle manufacturers, tatlong pangunahing bagay yung binigay ng Vietnamese government sa VinFast. Una, yung $1.5 to $2 billion in subsidies. Subsidies yan, libreng paggamit ng lupa, tax breaks, iba't ibang incentives. Number one. So, isang element yan. Ikalawa, proteksyon laban sa kompetisyon mula sa China. Binigyan actually ng bias na kung VinFast ang mag-manufacture, masababa yung regulations. I think masababang bayad ng VinFast sa pagpasa ng mga regulations ng electric vehicles at mataas ang taripa sa Chinese EVs sa Vietnam. So pinoteksyonan yung domestic market. Ikatlo, at gobyerno lang ang makagawa nito, tulad ng ginawa ng China, sinubsidize ang charging stations. Di ba sa Pilipinas, ilan lamang charging stations dito eh. Sinubsidize ang Vietnam yung charging stations para may ganyo yung Vietnamese sa pamilya o even yung government agencies na bumili ng electric vehicle. Kung wala yung tatlong bagay na yon, billions of dollars in fiscal incentives, proteksyon mula sa kompetisyon sa ibang bansa, at yung supportive infrastructure, hindi magiging profitable para sa VinFast mag-invest sa electric vehicles. So, nasapol niyo yung punto. Kung wala ang government intervention, hindi papasok sa manufacturing ang Filipino manufacturers.
At doon yung sobrang incredibly kitid ng pag-iisip ng gobyerno. Whether sa Pax Silica or sa sunod-sunod na mga Philippine Development Plans, dahil nauto ang Philippine government sa malayang pamilihan, nauto sa propaganda ng liberalisasyon, deregulation, privatisasyon, nauto dun sa ibukas lamang natin ang sarili natin sa foreign investment na walang pagsusuporta sa Pilipino at pagpoprotekta. Anong mangyayari? Yung nangyari sa Pilipinas ngayon, pinakamaliit ang manufacturing natin in 80 years, since 1949. Malaking bahagi ng manufacturing natin, nagka-semiconductors, hindi na nga Pilipino. So lumit na ng bahagi ng ekonomiya at malaking bahagi pa ng manufacturing, dayuhan. Because walang government support. So sa amin, makitid na pag-isip ng gobyerno ang pangunahing dahilan kung bakit walang Filipino manufacturing. Ang una nating pinag-usapan lang sasakyan, no? Ginawa ko lang halimbawa 'yun, no? We're 117 million population now, and sabihin mo na lang 5% lang ng pamilya mangangailangan ng sasakyan, ng kotse. Di isang katutak na milyon-milyong sasakyan na 'yon, no? Na dapat ay Filipino capital, Filipino technology ang ginagamit. Pero, as I said, hindi lang naman sasakyan. Mga appliances, di ba? Sangkatutak na foreign. Hindi na lang ako mag-mention ng mga klaseng television, ano? Sa ating, kahit na ibang furniture, ini-import na. Pero sa Manila Hotel, hindi. Sa Betis, sa Pampanga, binibili. Local, by local. So napakadaming pangangailangan mismo ng mga Pilipino na kung tayo mismo ang makagawa ng mga ito, ay lalong lalago ang ekonomiya natin at makikinabang ang mga Pilipino. As I said, there are many things that we need. Itong Pax Silica, hindi pa naman buo. It's overall a concept, ano? Just like an industrial estate in an eco-zone in Cavite or Laguna or Batangas. Marami sa amin mga industrial estates doon at saka mga eco-zone. Ang sinasabi dito sa Pax Silica ay ganun din. It's eco-zone din. Ini-invite both local and foreign companies pero hindi pa ganong maliwanag. General concept. By the way, narinig ko sa television, narinig ko sa radio at saka sa television na wala daw database na welcome doon. Data center. Narinig ko lang. Coming from a DTI undersecretary. Did you hear that? Na wala daw data center na pero sa BCDA ibang istorya, no? Parang welcome pa 'yon. That's why hindi pa maliwanag. So mabuti ngayon na pinag-uusapan natin ito para sa mga concerns na binabanggit natin dito ay may parating sa ating government officials in charge of this project called Pax Silica to avoid the pitfalls that we witnessed in the last decades of so-called industrialization. So, ano pa yung mga inyong concern na dapat hindi maulit dito sa Pax Silica? Nabanggit mo kaagad kanina, there should be government support to Filipino entrepreneurs na gustong pumasok dito. What else? What are your other concerns about this Pax Silica? Well, parang sa aking naririnig at nakikita, inunahan na kasi yung concept na may branding na Pax Silica. Samantalang klaro naman na marami pang dapat na gawin na mas fundamental at mas basic sa ating ekonomiya.
At habang tinutuligsa yung PAC Silica, lumalabas na kung ano yung mas mahalaga na gawin muna. Kaya sa ganung paraan ay nagiging produktibo naman yung debate o usapin tungkol dito dahil nafo-focus doon sa mga dapat bigyan tuon, no? Bigyan ng pansin at hindi lamang yung konsepto na nanggagaling naman sa ibang bansa, no? Yung PAC Silica ay ibinabalang naman sa atin yun, hindi naman sa atin ang galing yun. It's one thing to want to be included, it's another to attend to the basics, no? That will make participation in PAC Silica meaningful and fruitful, no? So siguro yun ang tama ba na yun ang gustong tahakin din ng inyong pangkat, no? Yung back to basics approach para sa human resource development, especially among the youth. As the youth ba yung sagot ko? I think, yun nga, medyo nasabi naman na po na medyo napaisip din kami no, yung parang prioritization of building these data centers. Maski may immediate need naman talaga for developing industrialization in the Philippines, diba, improving the Filipino economy. One question we had obviously with the data centers, whether or not they exist, diba, DTI said hindi, pero DOST and I think BCDA mismo, the US documents mentioned data centers and AI infrastructure. I think the very immediate concern, I think lalo sa mga kabataan, na yung impact sa communities, tubig, kuryente, etc. Which chronically, no, for the longest time, not completely accessible in the Philippines. No? Parang there's still water scarcity, kamahalan ng kuryente. We're the highest, I think, in the Southeast Asia region for residential electricity rates. And then, instead of addressing problematic policies, no, for those high prices of water, high prices of electricity, biglang darating tong PAC Silica, no? So parang in the last few months, me personally ramdaman ko tumataas yung Meralco. I think marami mga Pilipino karanas na tumaas yung Meralco. Tapos, biglang ang susunod na darating sa front news page ay parating na ang PAC Silica na manghingi ng 5 gigawatts, now 3 gigawatts of electricity. Talaga magiging concern mga tao, 'di ba? Parang bakit hindi muna natin pinangunahan ang mga industriya na sigurado nating produktibo, nakatuon sa kinakailangan ng mga Pilipino, 'di ba? Most Filipinos right now parang may pahapyaw silang benepisyo sa AI, 'di ba? Parang Google search sila, gumagamit sila ng ChatGPT minsan ng direktang benepisyo nila sa AI. Pero kung tignan mo ang karamihan ng mga Pilipino ngayon, hindi naman karamihan, mga engineers, scientists, etc., di ba? It's, let's say, farmers, jeepney drivers, etc., na kung mag-develop ka ng data center, parang anong mararamdaman nilang pagbabago sa buhay nila, di ba? Positibo ba, negatibo ba? So, I think yun yung, di ba? The prioritization, no? Instead of investing directly into what we immediately need. Just immediately to address that, kasi nakausap nga, naging paksa na yan, PAC Silica, in the last 2 sessions, episodes of the Kapihan. And tungkol daw sa tubig, hindi kukuha sa aquifer, hindi makikikompete sa taong bayan, kundi iniisip pa nga yung desalination. Okay? So kukuha ng tubig sa dagat. And then yung kuryente, they have to produce their own electricity. Yun ang mga promises, no, na sinabi. So yung mga ganong concern, i-address ng promoter ng PAC Silica. Pero yung anyo ng industrialisasyon, tutumbukin ko na naman ito. Another aspect of it is, do we start from scratch? If there is available technology, for example, in building cars or producing appliances, and if there's available technology in the world today, okay, do we seclude ourselves and say, no, we will develop our own R&D
and produce these products by ourselves alone? Or are we ready to go into a transfer of technology approach so that we can marry our local talent with that already available in the world today? Alam nyo, sinisilaw tayo ng gobyerno dun sa ganda ng AI, dun sa taas ng semiconductor production sa mundo ngayon. At binabato nila yung term na technology transfer. Itong tanong ko, tanungin ang BCDA, ang DOF, si Secretary Go, ano ang inyong policy sa technology transfer? Kasi sabihin ko sa inyo ngayon, may legal na commitment sa iyong gobyerno na hindi humingi ng technology transfer. Halimbawa, dun sa mga free trade agreements ng Pilipinas, Japan, etc., may isang provision doon, ang tawag Prohibition on Performance Requirements on Foreign Investment. Kabilang sa nakalistang pinagbabawal na pinapasukan natin makasunduan, bawal mag-impose ng mandatory technology transfer. Ngayon ang tanong, anong teknolohiyang voluntarily ibibigay ng isang kumpanya na dayuhan sa Pilipino? Yung nabanggit na Intel, anong voluntarily binigay sa atin ng Intel? Wala. 1974, nanditong Intel until 2009. Wala silang voluntarily binigay sa atin. Texas Instruments, 1979 pa nasa Pilipinas. Anong voluntarily binibigay sa atin technology ng Texas Instruments? Wala. So, ang point doon, huwag tayo maloko na ibabato ng gobyerno na magkaka-technology transfer. Kasi on the contrary, because naniniwala yung gobyerno sa sobrang kitid na pag-iisip ng globalisasyon at paghihikayat ng foreign investors, at alam nila, yung foreign investors, ang part ng competitive advantage ng foreign investors, I'd argue, ang pinaka-pinagmumulan ng competitive advantage ng anuman dayuhan, yung kuntong sa teknolohiya. Hindi nila ibibigay yan. Pinag-usapan natin kanina yung Vietnam, VinFast, yung China. Yung mga bansa na ito, hindi sila naghintay ng voluntary technology transfer. Nag-demand sila. Yung China, pinapasok ang Tesla. Yung China, ang dami pinapasok na foreign investment. Hindi yun, punta kayo dito, tapos yay, happy na kami, nandito kayo. Hinanap nila anong pwede matutunan sa mga kumpanya na yan. Mandatory, ilipat sa kanila in 5 years, 10 years, 15 years. Kung hindi ibibigay, ninanakaw nila, kinokopya nila. Yung Pilipinas, itanong nyo, promise, mag-imbite nyo ulit yung in-invite in the last 2 PAC Silica briefings. Tanongin nyo concretely, anong plano nyo for technology transfer? Marami kaming kausap ng mga nasa electronics companies, mismo manggagawa. Pinagbabawal na gamitin yung natutunan nila for 15 years o 20 years after nila umalis ang kumpanya. So ganun kahigpit ang kapit ng mga dayuhan sa kanilang teknolohiya. Tapos kailangan ko idugtong to. Yung kabalintunaan ng PAC Silica, hindi mag-gets ng gobyerno. Ang balangkas ng Estados Unidos sa kanilang PAC Silica program, yung America First trade policy ni Trump, America First investment policy ni Trump, at yung protectionism na nag-umpisa actually kay Obama at tumindi kay Trump. Ngayon, hindi ba kabalintunaan, papapunta ka dito ng mga dayuhan sa balangkas ng America First, tapos Filipino nowhere? Kasi sa technology transfer, ganun kasimple lang. Tanungin ang lahat ng mga nagsasabi ng technology transfer, anong ginagawa. Kung sabihin nila, hindi, magkakaroon ng engineering schools or whatever, kung yan, mga nagtatrabaho dyan, ay magtatrabaho sa dayong kumpanya, ipagbabawal sila na gamitin yan sa pagtayo ng kanilang sariling kumpanya. So sa amin, hindi nahuhulog mula sa langit ng technology transfer. Nandiyan, kaya nga ko kanina nandiyan ang dapat ng papel ng gobyerno to mandatory ask for technology transfer. Tingnan nyo kanina po, ano bang dapat na sa framework agreement? Sa amin, may 3 bagay lang. Kung wala sa framework agreement, walang mapakinabang sa PAC Silica. Una, kailangan bigyan ng priority ang Filipino firms.
whether through joint ventures or with state-owned enterprises. Kailangan sa PAC Silica framework, ang direksyon niyan, palakasin, at isang palatandaan ng pagtagumpay ng PAC Silica, hindi yung exports, hindi investments, ilan at gaano kalaki ang Filipino firms because of PAC Silica. Kung wala sa framework agreement yan, it's because wala tayong pakinabang. Ikalawa, i-mandate na magkakaroon ng technology transfer. Hindi naman kailangan kaagad. Pwede in 5 years, 10 years, sabi nga nila, for 20-25 years yung PAC Silica. Sige. Pero ilista nila. Kahit sa semiconductors lamang. Ngayon, nasa sobrang basic assembly testing packaging tayo. Sabi natin, in 5 years, kailangan marunong may isang Pilipinong negosyante, marunong mag-print ng circuit boards. In 15 years, kailangan may Pilipinong negosyante, kaya na mas advanced testing and packaging. In 20 years, dapat may Filipino firm na nakakapag-design na ng semiconductors. In 25 years, yung technology na ginagamit sa semiconductors, meron na ng design, hindi lang design capacity, may technological capacity ang Pilipino na gawin yan. Kung wala yung second point na yan, wala tayong mapapala dyan. Yung third point na lang, yung nabanggit kanina, dapat sa paraan na sinusundan yung batas natin sa environment at dun sa manggagawa at sa mga communities. Kung wala yung mga yan at guaranteed, hindi natin makakita yan, ang PAC Silica Framework Agreement ay magiging America First Agreement for Trade, America First for Investment, at hindi naman tinatawag ng US. Sabi ng US, may PAC Silica. Bakit? Kasi gusto namin palakasin ang aming supply chain sa semiconductors. So, ba't tayo magpapauto sa ganong klase mga pangarap na wala yung konkretong hakbangin na may pakinabang ang Pilipino negosyante, Pilipinong industriya, at Pilipinong teknolohiya? Natatawa lang ako nun. Kasi may isang bansa akong alam. Nangopya ng nangopya. Ano? Walang US, nangopya din ng US naman. Walang napahintulot yung mga walang pahintulot yung mga owner ng technology. Pero kinopya ng isang bansa. Ano? Hindi ko lang babanggitin yun. No? Nag-reverse engineering and all that. In short, if there's a will, there's a way. Kung gusto natin talagang ipangalandakan at dapat matuto tayo dyan, kahit walang formal agreement on transfer of technology, ay pwede rin natin gawin yung ginawa ng ibang bansa. Hindi lang isang bansa yon. Marami ng opya. At nag-reverse engineering, pinag-aralan kung ano yung ginagamit, and then they did it on their own. I'm just, natatawa lang ako doon. Ano, ha? I mean, that's correct. But if there's a formal agreement, the better, no? Na mandatory transfer of technology over a certain period of time. Pero may ibang bansa, they did not bother with it, no? Nangopya, nag-reverse engineering, and they produce their own product. They in fact improve on the technology that was used in their country. Anyway, I just Dahil wanted to klaro say- ang kanilang konsepto na national interest, na ito ay para sa ikabubuti ng madla ng buong bansa. No? Siguro yun ang kailangan dapat mindset natin at i-assert yun. Ano? Kung hindi ay mapapariwara talaga ang direksyon nitong PAC Silica.